Hello everyone, especially Vibe Circle. So na po ta sa ato ang weekly encouragement, reminder, or giving you knowledge gikan sa pulong sa Ginoo. So I was really praying again that kung bago pa man ka diri, I hope na makakuha kag new revelation gikan sa Ginoo. I hope nga tapuson nimo ni nga video iksone gala. And for this video, ang ako ang i-share sa inyo one of my favorite verse sa ako ang kinabuhi, no? Na makita sa Psalms 84:11. So nagaingan din na, for the Lord God is a sun and shield, the Lord will give grace and glory, no good thing will he withhold from them that walk uprightly. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong igsoon. Okay, let's talk about walking uprightly. Okay, so nakatesting na ba mo igsoon higala nga gipramisan mo sa usa ka tawo nga, or giingnan mo sa usa ka tawo nga, ikaw lang ang kahayag sa akong kinabuhi, kung mawala ka ngit-ngit ang akong kinabuhi, o promise na ko sa imo ha, kanunay kong manalipod nimo, kung kinsa may makapanakit nimo, ako'y tigpanalipod nimo. After how many years na wagtang ambot asa nagibutang sa Ginoo. So muna isa sa mga example no nga kana bang ang mga promises sa mga tao sa kalibutan dili the same sa Ginoo, or ang karakter sa usa ka tawo diri sa kalibutan dili the same sa Ginoo, labi na wala sila sa pagpangalagad sa Ginoo. And this verse talks about a very deep meaning sa iyahang word, no? And this is considered as a metaphorical verse for me. And unsa man jud ang metaphor, no? A metaphor is a figure of speech that compares two things, usually by stating that one thing or another. So mao na ang metaphor. So isa ni siya ka example kaning, for the Lord God is sun and shield. Okay, so kung literally tan-awon ninyo ang adlaw, kung musubang gani, mga matarong lang ba ang kuan, mga matarong lang ba ang masanagan, di ba? Pati ang mga dautan, pati tong mga siguro nagahimo og mga dilim ang maayong butang. So ingana ang gi-describe, no, kung kinsa si God sa tanan, sa tibuok katawhan, no? He is a sun and shield. Siya ang source sa tanan, siya ang source sa tanan nga gikinahanglan sa usa ka tawo. And when we talk about sun, no, it was mentioned in Malachi chapter 4 verse 2 that the Son of Righteousness, ug sa moabot na, no, magkalipay ta, magturong baka naglumpat-lumpat, gikuan jud ako na gi-search jud ako na, it means it's about the righteousness of Jesus Christ kung moabot na sa atong kinabuhi, which is si Jesus Christ mismo, kung nana sa to ang kinabuhi, no, dili jud maikakumpara ang ato ang life sa una ug sa karon. Sa una baya, kung wala tay Ginoo, kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta makasabot, wala tay direksyon, no. Bisag asa na lang ta magsigig pangayog tabang, bisag asa na lang, bisag kinsa na lang ato ang pangayuan og tabang nga manalipod sa tuwa. Pero the moment nga naa na si Jesus Christ ato ang kinabuhi, which is mao'y pinaka-importante jud unta, no, nga mabatonan sa usa ka tawo, pero dili man jud pud good nato mapugos ang mga tawo nga mobilive sa iya ha. Pero the moment nga naa na si Jesus Christ sa ato, ang iyahang righteousness is as bright and shining as the sun, meaning to say, kung naa ang righteousness sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, same kang Jesus Christ, mo kuan ta ba, mo shine ta sa ubang tao, mahimo tang kahayag sa ubang tao, mahimo ta nga blessing sa ubang tao.
And sige ngon sa second phrase, the Lord will give grace and glory. Maghatag siya og kaluoy, maghatag siya og grasya. So maghatag siya og grasya. Kabalo mo sa meaning sa grasya igsoon sa grace, no? Grace is God's favor to those who are not worthy of it. Tan-awar gud na. Kita di jud ba ta worthy nga panalanginan sa Ginoo, di ta worthy nga kanang hatagan og mga maayong mga butang sa ato ang kadautan, sa atong pagkalibakhero, sa atong pagkadautan sa huna-huna. So di jud ta ngayon, no? Pero ing ana ka buutan, ing ana ka gracious ang Ginoo, labi na sa iyahang paghatag sa iyahang bugtong anak, no? Naay acronym anang word nga grace. Kabalo mo unsa? God's riches at Christ's expense. So imagine, bisan tuod siya Dios, pero grabe siya mo sakripisyo, mo sacrifice sa iyahang bugtong anak para lang sa ato. Kinsa man ta, uy, no? Kinsa man ta tawon nga namatay ang bugtong anak aron lamang sa ato. So ing ana kadako kalalom ang gugma, ang grasya sa ato, ang buhi nga Dios sa ato. So unsa may ikabalik na to sa iyaha, no? So unsa may ato ang ika-offer sa iyaha sa tanan or sa iyahang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi, no? So isa na siya nga ato ang i-reflect atong huna-hunaon, ato ang pamalandungan bitaw Lord, noon sa man tuod lang ako ang dapat himuon sa imuhang pagkamaayo sa akong kinabuhi, no? And unsay giingon sa last phrase, no? No good thing will he withhold from them that walk uprightly. Dinhi na ta, no? Dinhi na ta magkakit-anay. So when we say walking uprightly, it is walking in righteousness. So na-mention pud na ni Apostle Luke, si Dr. Luke, no, sa chapter 1 verses 78 to 79, the righteousness of the Lord Jesus is as bright and shining as the sun. So ang iyahang righteousness, so meaning to say, when we walk uprightly in the righteousness of Jesus Christ, wala jay ihikaw nga mga maayong butang ang ato ang buhi nga Dios. Imagine unsa jud kanindot ang promise sa Ginoo sa mga tawo nga nagasunod sa iya. Ambot lang ha kung na-experience na ninyo, pero ako naka-experience na ko nga kanang daghan ako giduulan ng mga tawo, pero walay nitabang, walay ni help, walay nagpaabot og kanang kaluoy og grasya nga sometimes buhaton day na sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, kay para makahangad ta sa iya nga Lord, napamanday ka, no? Sometimes po kanang ato ang giila nga light sa imong kinabuhi karon, no? Bana ba na nimo, uyab ba na nimo, pamilya ba na nimo, business ba na nimo, nga dili ka mabuhi kung wala na. Sometimes by allow na sa Ginoo nga mawala sa ato, kay nakita niya nga dinha na ka nakadepende o wala na sa iyaha. Ug mahibaluan nimo na, ma-realize nimo na nga sayop di nang ing ana. Okay, sometimes i-allow na sa Ginoo sa ato para makaingon jud ta, wala jud ay koy mahimo Lord kung wala ka, no? Wala jud tay mahimo kung wala ang ato ang buhi nga Dios. And Jesus Christ said, I have come a light into the world, that whoever believes in me would not remain in darkness. John 12:46. So he is the Son of righteousness. Okay? He is the light. So, kung naata sa kahayag, kung naata kang Hesukristo, makita sa dayag ang ato ang mga binuhatan nga matarong. Okay? Dili ta questionon
pero mahibaluan nimo igsuon nga wala pa ka kang Kristo, kay kanang ang imong pagkamatarong, ang pagkamatarong nato nga tawhanon, mahibaluan nato na nga wala pa jud si Kristo sa ato, kay nga naman dili consistent ang ato ang pagkamatarong nga ginapakita sa atong isig katawo. Dili mo lungtad, dili mo last ang atong pagkamatarong, pero kung naa na si Kristo sa ato ang kinabuhi, makita man or dili sa mga tawo nga nakapalibot sa ato ang atong pagkamatarong, ang mga gibang buhat nato nga mga maayong butang, magpabilin ta nga magpadayon sa pagkamatarong. We will really walk uprightly even with or without looking at us. And mo na ginaingan sa Ginoo nga dili jud ipugong sa Ginoo ang mga panalangin sa mga tawong nagalakaw sa pagkamatarong. So as we reflect sa word ni Lord, pangutana imong kagalingon igsoon higala. Tinuod ba jud ka nga or tinuod ba jud ta nga nagalakaw sa pagkamatarong, or tinuod ba jud ta nga nakaila kang Hesukristo? Tinuod ba jud ta nga niila sa Ginoo? Tinuod ba jud ta nga nakabalo sa righteousness diha kang Kristo? Why not evaluate nimo imong kaugalingon? Matarong ba jud ko, Lord? Or matarong lang ko nga tao kung naay magtan-aw sa ako. So nigala nang hinaot ko nga naatay natun-an bisan gamay lang sa pulong sa Ginoo. Hinaot ko nga ang Dios magapanalangin sa imuha ug sa imong tibuok pamilya. To God be the glory.